Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Kamusta po ang lahat? Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ni Mayor Magalong mga tambay. Kasi po, napakarami pong bumabati ko sa kanya. Lalong-lalo po yung mga tinamaan. Yung mga tinamaan na sila po ang nasa hot seat, lalong-lalo po sa isang damukal na napakatagal ng panahong ginagawa nila, ang pagnanakaw umano sa pera ng bayan. Ito po, ang sabi po ni Mayor Magalong, kahit po siya ay binabatikos ng mga mambabatas, ay never daw po siyang maghihingi o hihingi. Never siyang hihingi ng sorry sa kanila. Mga kababayan, totoo naman, bakit ka manghihingi na sorry? Doon sa tao mga magnanakaw, hihingi ka na sorry sa mga magnanakaw? Unbelievable. Isa pong retired general, ito pong si Mayor Magalong. Mga kababayan, retired general po ito. Ito pa, pakinggan po natin si Mayor Magalong. Hindi ako magsosorry. Itong mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyu ng katiwalian. Bakit naman ako mag-public apology? Bakit naman ako Sinabi ko na yan eh. Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Hintayin natin. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. Nananahimik dahil nga ayaw nilang, kumbaga, nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Giit naman ng alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa-kongresista kung ano ang nangyayari, ngunit pinili umano ng iba na manahimik. Dagdag pa niya, ang katahimikan ay hindi neutralidad kundi pakikipagsabwatan. Silence is not neutrality. It is complicity, it is tolerance. Kaya hindi ako naniniwala na wala silang alam. Kaya nga sila naging congressman dahil magagaling sila eh. Kaya imposible naman na wala silang kaalam-alam doon sa mga pinaggagawa ng mga kasamahan nila dyan. Alam na alam nila yan. Kaya dapat kayo po ang humingi ng paumanhin sa taong bayan. Hindi po ako. Pasensya na ho kayo. Mali po yung you're barking on the wrong tree. Binatigos din ni Magalong ang aniyay kawalan ng accountability. Yan po mga tambay. Totoo po yun. Mga tambay, hindi po si Mayor Magalong ang problema ng bansa. Ang problema po ng bansa sila. Napakatagal na po nilang ginagatasan ng taong bayan. Lalong-lalo po ang pera ng Pilipino. Ang mga buwis. Hindi po ba? Dekada na po. Dekada na po silang congressman. Diba? At ang nakapagtataka nga, sabi ni Mayor Magalong, hindi naman po lahat ng mga congressman ay corrupt. Kaya lang po nananatiling tahimik. Kaya nga po kinukonsinti nila. Kinukonsinti nila yung mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw at nagpapakademonyo dahil sa pera ng mga politiko. At hiyang-hiya naman po tayo kay Representative Abante
ng Maynila. Hiyang-hiya naman tayo. Ito po isinuka na. Isinuka po ito ng taga Maynila. Talo po ito. Natalo! Pero bigla pong nanalo dahil po sa COMELEC. Dahil sa kanya pong petisyon. Mga bayan, nagpetisyon po ito. Mga bayan, di po ba? Yung kalaban niya, hindi po ba pinitisyon niya dahil yung citizenship daw po. At siya po ang hinirang na ipinaupo o pinaupo ng COMELEC dahil na-disqualified po yung kanyang kalaban. Ibang klase po itong pastor po ito, pastor, mga tambay. At pinaghihingi pa, dapat daw po mag-apologize si Mayor Magalong dahil po sinisira daw po ang hanay, itong institusyon ng House of Representatives. May sisirain pa ba? May sisirain pa ba sa institusyon ng House of Representatives? Una-una, dekada na po tayong niluluko ng mga hayop na yan, umano. Yung mga demonyo na yan, umano. Di po ba, dekada na po tayong niluluko dahil una-una, ganyan po palang ginagawa nila sa pera ng bayan. Di po ba? Pinagnanakaw lang nila, umano. Pinagpaparty-partihan lang nila. Ngayon, pagka sila'y nabuking, sila pa ngayon ang nagagalit dahil nabisto sila sa mga pinaggagawa nilang katarantaduhan, umano. Di ba? Nakita nyo po, 3 taon nilang dinadala ang issue sa mga Duterte, sa Vice President. Pero, ang totoo po, 100% sila pala ang mga magnanakaw sa bansa. At hindi po basta-basta numero ang ninanakaw nila, umano. Trilyon, dandang bilyon, taon-taon ang napagpaparti-partihan ng mga demonyong politiko. May kasama pa yata umanong pastor. Umano. Hindi nakita nyo po. Kaya dito po sa sinasabi ni Mayor Magalong, malabo kayo. Malabo kayo na si Mayor Magalong pa ang humingi na sorry sa inyo. Kailanman, hindi gagawin ni Mayor Magalong na humingi na sorry sa mga buhaya. Mahirap yata humingi ng pasensya, tawad, o pasensya sa mga buhaya. Hindi po ba? Dahil una-una, walang kabusugan yung mga yan. Hindi po sanay mabusog yan. Yung mga buhaya, mga kabayan. Kaya dito po, dapat nga po itong mga tao na ito, dapat ito'y pinarurusahan eh. Dahil po laganap at bistadong-bistado na po ng taong bayan ang ginawa po nilang korupsyon ng 3 taon, lalo-lalo. Flood control pa lang yan. Flood control pa lang, wala pa yung ibang proyekto dyan. Mga kabayan, di ba? Kaya nga lang po, wala naman po mabibitay dyan eh, dahil wala naman bitay. At wala rin po dyan makukulong dahil nagtatakipan eh. Saan ka makakita ng mga politiko na makukulong dyan? Sila po yung pinagbibintang ang mga magnanakaw. Pero sila rin ang mag-iimbestiga na magnanakaw. Saan ka nakakita, mga kabayan? Di ba? Yung pinagbibintangan at sila yung nasa hot seat na sila yung mga magnanakaw sa gobyerno, pero sila rin ang mag-iimbestiga doon sa mga ninakaw nila. Umano. Hindi mo ba? Ginagawa tayong tangat bobo at gago. Ang bihirang buhay yan. Ang mag-iimbestiga, yung magnanakaw. Tapos ngayon, sasabihin nila na mali si Mayor Magalong at sinisira ang institusyon ni Mayor Magalong. Pambihira. Hindi po ba makakapal talaga mga pagmumukha nito? Sinisira daw ni Mayor Magalong institusyon nila na mismo sinasabi na nga ni dating Pangulong Duterte, yung institusyon na yan ng Kongreso, 2 po yan, yung Senado at House of Representatives. Yan nga raw ang pinakabulok, pinakakurap, pinakaraten, at pinakakurap nga, di ba? At pinakamabahong institusyon sa ating bansa. Dahil nga kurap eh. Sila po yon, sarado libro. Di ba? Ang kanilang mga budget ay napakahirap i-audit. Dahil nga walang public hearing. At yung kanilang mga extraordinary, yung kanilang MOE, mga extraordinary expenses nila ay certification lang. Ay yung liquidation by certification lamang. Nakita nyo po, napaka-special ng mga tao na yan. Kaya nga sinasabi ni Mayor Magalong, matatalino yung mga tao na yan.
Kaya nga naging congressman yan eh. Dahil matalino. Bakit ngayon nagiging bobo? Dahil sila po yung nasa hot seat at sila yung mga magnanakaw na nabunyag. Nabunyag po ang kanila pong mga gawaing matagal na. Dekada na po ang pagnanakaw nila sa taong bayan. Ngayon po, sila po ngayon ang hinuhusgahan ng taong bayan. Nakita niyo po yung katarantaduhan nila, mga kabayan. Ngayon, nagmamalinis pa. At meron pang Pastor Abante nagmamalinis. Unbelievable. Talagang kinukutya pa at pinangihingi pa at dapat mag-apology at maghumingi ng kapatawaran at mag-sorry ang isang alkalde na nagkaroon ng yagballs. Siya lang yung may bayag na isang alkalde na nagbunyag. Isa sa nagbunyag dahil ibinunyag na po kasi ni Vice President yan eh. Di ba? Unang nagbunyag dyan ay si Vice President at si dating Pangulong Duterte. Ang laganap na korupsyon, systematic, parang pyramid. Di ba? Mga nambubudol. Hindi po ba itong mga tao na ito? Dahil yan po ay magmula sa puno. Di po ba kung ano ang puno? Yung sinasabi nga, yun din ang bunga. Di po ba? Kung kurap ang puno, kurap na rin po yung nasa baba. Hindi po ba? Yan po mga tambay, ang ating pong komento dito po sa paliwanag at sagot ni Mayor Magalong. Never siyang hihingi ng sorry sa mga buhaya na mga magnanakaw sa gobyerno. Itong mga nagpakademonyo. Hindi po siya hihingi ng sorry, mga kababayan. Yan po si Mayor Magalong. Meron pong prinsipyo at may paninindigan at galit sa mga magnanakaw at mga demonyong politiko sa ating bansa. Yan po si Mayor Magalong. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga magla-like, at sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. At sa mga magsusubscribe pa po, maraming salamat po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga binibigay niyo pong tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal natin ay pagsama-samahin po natin na isama po natin sa ating mga panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na mailayo po siya sa kapahamakan at maingatan po. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa at maingatan din po siya at mailayo sa masasama. At syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po mga kabayan. At ganoon din po tayo mga kabayan. Ingat po. Doble ingat po tayo. At maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.